tinan mo. Mami, umahon lahat ng libag, kaya nga lang. Ayaw mag-drain. Oh no! Nabalik. Bumili tayo ng used na bahay. Ito yung mga inaabot natin na trouble na hindi natin may iwasan. Yung bumili ng bahay, isa yun sa mga consideration, no? Kung ayaw nyo ma-hassle sa mga ganito, ayaw nyo sumakit ang ulo nyo, go for brand new na bahay. Yung wala pang nakatira, yung talagang kayo pa lang ang titira. Problema ako dito sa aming lababo. Ilang araw na actually. Kasi ay lately napansin ko parang ang bagal niyang ang bagal bumaba nung tubig kapag nagliligpit kami dito. Sa araw naisipan namin ni Jeron na ipump namin. Alam niyo yung gamit yung ito. Ginamitan namin ito. Ito kasi swak talaga para sa mga lababo, no? At saka, kasi dalawang butas nun, ginamitan din namin ito. Ayan. Pero ito guys, hindi naman to nagamit pa sa hindi pa to nagamit sa toilet ha. Talagang ito ay binili pero hindi pa namin nagagamit. Dito namin nagamit sa lababo. Dalawa kasi ang butas niyan eh. So, isa dito, tsaka isa dito. So, yung aming yung aming mga bathroom sink at saka yung bathtub, napaluwag ko. So napabilis ko yung agos niya. Nasolusyonan ko sa ganun. Sabi ko, ang galing ko ng tubero. Kasi nagawa ko no. So naisipan ko naman to. Kasi nga napansin namin na slow draining. So sabi ko, ipapump namin. So isang araw, pinump nga namin ni Jeron. Doon ako, sa kabila. Dito naman siya. Hinarangan niya habang binubomba kong ganyan. Ay grabe. Meron akong video na talagang grabe yung mga lumutang na dumi na galing sa tubo. Actually umibabaw siya. Nag-ahonan lahat ng dumi. Kaya nga lang, instead na kasi nangyari sa akin sa bathroom sink sa taas eh. Pag-pump kong ganyan, umahon lahat ng dumi. Tapos nung pagbalik niya sa butas, nag-flush siya na ang luwag-luwag na niya. Kaya lang yung nangyari dito is kakaiba. Pag-ahon ng dumi, hindi na bumaba yung tubig. Sabay tayo. So, problema talaga ako ng slide doon. Sa hope na mapapaluwag ko siya, mapapabilis ko yung agos. Pero yung kabaliktaran yung nangyari. So, nangyari nga nagbara nga lalo. Ano ang gagawin natin dito? Hindi tayo makakapagligpit. So, halos naubos yung buong maghapon namin. Sa kapapump lang namin noon, sinusundot namin. Meron pa ako isang hanger dito na na-sacrifice kasi meron metal wire dito na nakita ko lang din sa mga YouTube, na try nang salaksakin, no? So, sinalaksak ko, ganyan. Hanggang doon sa P-trap niya, guys, sigurado ko, walang bara. So, after kasi nung P-trap, di ba, yung tubo, sa ilalim ng kitchen, meron yung P-trap, yung nagtatrap ng dumi na ganun. After nun, meron pa ulit siyang bukasan. So, tinry kong buksan yun. Papunta na yun sa mismong malaking tubo, papunta sa main line. So, tinry kong buksan yun. At, yun nga, parang na-prove ko na ang mabagal na pagbaba ng tubig is after ng P-trap, no? Hindi before ng P-trap eh. Hindi yung pagbuhos mo sa lababo, mababara siya sa P-trap, hindi. So, tinry kong buksan yung opening na yon after siya ng P-trap. Doon, pag nilalagyan ko siya ng tubig na ganun, doon siya napakabagal. So, sabi ko, may problema tayo kasi ang bara niya is nasa main na tubo, kumbaga. Hindi doon sa mismong ilalim ng lababo. Kung sa ilalim lang ng lababo, madali lang eh. Tanggalin mo nga lang yung P-trap, luluwag na yan eh. At ang napansin ko, nung pinump namin ni Jeron, yung mga umahon na dumi, hindi yun kami ang may gawa. I think eto na, nagsisimula nang makita yung problema ng bahay na to. Dahil nga ito ay used na bahay, hindi naman kami yung unang tumira dito. At ang suspecha ko ay yung dating nakatira dito ay hindi marunong magkayod siguro ng mga oil niya. Kasi nga, syempre, tinanong ko si ChatGPT ano yung mga probable na, ano yung mga possible na cause ng pagbara. And sabi niya, kapag hindi pa rin nakuha sa mga pump na ganyan, malamang sobrang thick na at halos barado na talaga, sarado na yung tubo. Kumbaga parang sa ugat natin ay kapag high blood, di ba, numinipis na yung daanan ng dugo. Sa kanya naman, numinipis na yung daanan ng dumi
dahil sobrang kapal na ng mga langis na nag-accumulate doon. Malamang nga daw dahil sa mga dating nakatira, maaring ibinubuhos lang yung oil sa lababo. Kasi kami, sa totoo lang, maingat kami sa ganyan. Yung oil, pinapahid pa namin yan, iniipon namin yung oil. Hindi kami nagbubuhos ng oil ng galing sa mga kaldero, pinagprituhan doon sa mismong lababo. So, sigurado ako 100% hindi kami ang may dahilan. So, talaga lang siguro nag-accumulate na yung dumi sa loob, kaya ngayon bumabara na siya at slow draining na siya. Tsaka kami ever since, lagi kami bumibili ng screen na inilalagay namin doon. Kasi may mga nakikita akong bahay na hindi sila gumagamit ng screen. Minsan yung malalaking tipak ng mumo na mga kanin, ganyan, pumapasok, hinahayaan lang nila. Pero sa amin, hindi lumulusot yun kasi talagang nasasala namin lahat. Kaya, ayun, yun, ang namroblema ako ng slide do. Kwento ko sa inyo mamaya. Napakaganda ng panahon namin, ha? Tingnan nyo naman kung gano'ng kaaraw, ha? Ano? Sobrang araw na yun. At lumabas akong naka-t-shirt lang. Oh, di ba? Naka-t-shirt lang tayo kasi ang temperature kanina chinik ko ay positive. What? Positive 11. Galing kami sa sobrang lamig na naman ng mga araw, pero ngayon, positive 11. So, Tuesday ngayon, susundo ako sa mga bata. So, itutuloy ko yung kwento ko sa inyo. Ano yun eh, araw ng Sabado yun eh. Ang supposed to be, after kong ma-fix yung lababo, dapat ay maglilinis ako kami ni Jero ng buong bahay. Pero nangyari nung Sabado na yon, wala na. Buong Sabado na yon, wala na akong naatupag, kundi yung pag-aayos sa lababo. Hindi ko na talaga maintindihan kung ano ang gagawin. Hindi talaga namin matanggal yung bara. So hindi ko may paliwanag bakit nung pinump namin siya at nagulo yung mga nasa loob ng tubo niya, instead na lumuwag siya, mas lalo pa siyang bumara. So yun na, research ha, nood ng mga video, Google kung anong posible pang ano, hanggang sa may mga napanood akong video na yun nga, bago ko tumawag ng plumber, siguraduhin mo muna nagawa mo na lahat ito. So in-enumerate niya kung ano yung mga pwedeng gawin ng DIY. So ayun, may nakita ko isang video na yung may-ari ng bahay gumamit siya ng yung tinatawag na auger. Dumating si mami nung hapon galing sa, meron kasi silang dinner ng mga sa trabaho. So nung dumating siya, sabi ko sa mama ko, kasi may bibili na ako sa Home Depot. So doon sa Home Depot, merong tinatawag na auger or snake, no? Yung iba tinatawag nilang snake. Nakarolyo siya na, papakita ko sa inyo mamaya. Yan, nakarolyo siya na kawad eh. Tapos humahaba siya. So habang pinabababa mo ng pinabababa, kumbaga yung dulo niya may pangsungkit eh. Pwede niya masungkit yung mga dumi, yung mga buhok, o kung ano man ang mga particles na pwedeng na-stuck sa mga tubo. So kung ang tubo mo is paliko-liko, flexible siya. Pwede siyang sumunod doon sa pagliko ng mga tubo, para ma-clear niya yung clog doon sa tubo. Yun ang pag-asa namin, ha? Na sabi ko, ito siguradong hindi nasasablay. Kasi yung wire na yun ay may haba siya ng 25 feet maximum. At sa 25 feet na yon, ang haba na nun. Lagpas-lagpasan na ako dun sa tubo ng kusina, abot na ako sa main line, dun sa mas malaking tubo na ganyan. At to nga, napaabot nga namin doon. Kasi naririnig mo chinek ko sa basement, sa linya ng drain, sa linya ng drainage na ganyan, papuntang sewer. So nakaabot ako dun sa malaking tubo. So sabi ko, ano na to, sigurado na to. So hinila namin si auger, tapos dinilinis ko, tapos sabi ko sigurado na to. Hala, pagbukas namin ng gripo, pinuno namin yung sink, ganun pa rin. Hindi pa rin bumababa yung tubig. So nutulit ako ng video, sabi naman ganito, kapag hindi pa rin nakuha ng auger, malamang ang nangyari lang kasi is dahil nga kung malamang ito ay yung sobrang kapal na oil, malamang nabutasan lang daw, sakto para makalusot yung wire. Pero hindi siya nagfo-flow dahil nga sobrang kapal na niya na
nalangis, nakabara na siya doon. So pagka daw talagang hindi pa nakuha doon, malamang kailangan na daw talagang tumawag ng tubero. At guys, ang tubero dito sa Canada, napakamahal. Minsan sabi nga, tawag ka pa nga lang daw sa kanila, isang tawag mo 200 na agad. Mukhang makakatawag pa ng tubero para ayusin to. Hindi ko siya tinigilan. Actually, ilang beses namin nilusutan ni Kuya ng ilang beses namin ginamitan ni Jeron ng auger. Tapos talagang inano namin, inulit-ulit namin, pasok, labas, pasok, labas. Inulit-ulit namin hanggang sa eto, napaluwag naman namin. So nagfo-flow na siya. Pero hindi pa rin ganun kabilis eh. Sabi ko nga, kung nasolusyonan man namin to ngayon, malamang temporary lang din. And pamihadong in the near future ay mukhang hindi ako makakaiwas, hindi kami makakaiwas sa gastos para ipaayos to. Yun ang suspecha ko. Bali, ito yung sinasabi ko, ano, pakita ko sa inyo. May pakita ko sa inyo ng malinaw, ano. Lagyan natin ng ilaw. So, ito yun. Ayan. Lagyan natin yung ating basurahan. Ito. Ayan. Okay. So makikita nyo dito, ito yung ano niya, no, yung pipes niya galing sa lababo. Tapos ito pa isa nga pala na napansin ko. Nakikita nyo ba tong floor, itong ano nito, sahig nitong cabinet na to? Halatang dati na siyang nabasa at dati na siguro tong nagka-problema. Ito yung P-trap na tinatawag. So hindi ko na siya binaklas kasi guys, hindi siya threaded both end, no. Itong end lang na to ang threaded, madali. Pero itong isa naka-solvent siya or naka-cement, yung PVC cement, pipe cement. So hindi ko na siya binaklas. Pero madali kong na-roll out na hindi dito ang bara. Okay? Kung hindi mas malalim pa. So nakita nyo to. Nakita nyo tong butas na to. Ito. Na-open siya, no. So dito ko nakita na every time na yan, no, lagyan natin ng iliwanag. Ayan. Yan. So yung tubo na yan papunta sa main pipe. Makikita mo sa basement yung linya niya. So dito ko nakikita na kapag nag-ano kami ng tubig dito sa lababo, sa sink, mabagal ang pagbaba ng tubig dyan. Pero buti na lang meron siya nito kasi dito ko nga ginamit yung sinasabi ko sa inyo na napabili ako ng tools na yon sa Home Depot para lamang masolusyonan ko yung problema na to. So, ayan, papakita ko sa inyo. So, ito nga yun. Ito yung nakita ko online na tool na pwedeng gamitin. So, ito nga yung tinatawag na auger. Meron siyang auger cable dito na hinihila mo para ilusot mo sa tubo. Ang trabaho nito, pakita ko sa inyo. Ito yung auger cable, di ba? So, ang trabaho niya is ipasok mo siya sa tubo. Tapos, iikutin mo ngayon to. Ganyan. Pag ganyan. So, parang ito. Papasok ko siya sa tubo unti-unti. Tapos, iikutin mo nang iikutin yan. So, ang trabaho nito, hahalukayin nito yung tubo mo na maraming nakadikit o nakabara para mapaluwag niya, para ma-flush yung mga dumi. So, buti na nga lang, meron siyang ganitong opening dito. Yung pinakita ko sa inyo kanina. So, dito ko pinadaan sa butas na to yung ating auger cable. At para hindi kasi nakakapagod din siya. Ang ginawa natin ay ginamitan natin ng drill. Na-attach siya sa drill. No? Pwede siyang i-attach sa grill. Gaya nito. Paham pa kami. Ito talaga pinundar ko kasi nga napaka-importante nito sa bahay. Kada magre-repair ka. So yan. So itong trabaho niyan ganyan. Yan. Ganyan ang ginagawa niya sa tubo. Yan. And then after niyan, igay-ganyan mo. Hihilahin mo na naman siya. Pahaba ng pahaba. Lock mo ulit. Tapos paikutin mo na naman siyang ganyan. Yan ang trabaho, yan ang gagawin niya sa loob ng tubo. So, yun nga ang ginawa namin ni Jeron, ng paulit-ulit hanggang sa lumuluwag naman. Pero talagang napansin namin
Maliit lang din yung progreso, kumbaga. So, ang sabi nga doon sa binabasa ko, no, sa base sa pagre-research ko na din, malamang sa loob ng tubo na to is meron talagang sobrang kapal na lining, no, ng nakabarang oil galing doon sa malamang nag-accumulate na dahil malamang yung mga unang may-ari ng bahay ay gumamit nito, binubuhos siguro nila yung kanilang mga langis, which is yung talaga hindi namin ginagawa. Kasi kaya nga tayo merong tapunan ng green, no, ng food waste. Ang mga oil ng kaldero, yun ay pinapahid natin sa tissue or sa paper towel, itinatapon natin dito. O di kaya naman yung mga pinagprituhan na madami, nilalagay ko sa mga jar na kagaya nito, kaya hindi ko to tinatapon eh. Iniipon ko siya dito, saka ako'y dinidispose. So maingat tayo sa ganyan, kaya lang wala naman tayong magagawa dahil hindi naman nga tayong unang tumira dito sa bahay na to. Kumbaga napag-abutan na natin yung problema. Kaya naman ngayon, eto, nagpaparamdam na. So, snake, minsan, ang tawag nga pala dito minsan na iba, snake, no? So, sa pag ilang beses kong ganito, medyo lumuwag naman siya. And nakakapagligpit na uli kami ngayon. Hopefully, hindi na siya bumalik, no? Nagtuloy-tuloy na nagpa-flash ng maayos. Kasi kung talagang hindi namin makukuha sa ganito, kailangan na namin yung talagang plumber or tubero na talagang meron silang mas mga tools pa na magagandang tools na ginagamit. Meron silang mas malaking snake na talagang pag dumaan sa loob ng tubong ganito is linis talaga. Magiging parang bago yung tubo. Or pwede din naman na meron din daw sila isa yung may pressurized na tubig na bubugahan pa ganun. So yun, ayoko humantong doon dahil dito, alam niyo naman, ang mga workers dito, ang mga technician, yung mga ganyan, mga skilled workers, ay ang mamahal ng singil ng mga yan. Kaya as much as possible, di ba? Kahit nga, wala akong alam sa paggaganito at hindi naman tayo marunong nito, wala akong idea dito, natututunan natin at nakakabili tayo ng mga ganitong tools kasi pag homeowner na tayo, wala tayong choice. Ayaw naman natin na konting diferensya, tawag kagad ng tubero, tawag kagad ng electrician o ng kung sino mang pwedeng gumawa dahil sayang ang pera. Napakamahal ng bayad sa mga ganun. So, yun. Na-share ko lang naman sa inyo, na eto nga. Dahil nga tayo ay nagmana, bumili tayo ng used na bahay. Ito yung mga inaabot natin na trouble na hindi natin may iwasan. Dahil talagang pag-aabutan na tayo dahil luma na nga siya. So kung kayo mga home buyers, no, nag-iisip kayong bumili ng bahay, isa yun sa mga consideration, no? Kung ayaw nyo ma-hassle sa mga ganito, ayaw nyo sumakit ang ulo nyo, go for brand new na bahay, yung wala pang nakatira, yung talagang kayo pa lang ang titira. So isa yun, pwede nyong i-consider, di ba, sa pagbili nyo ng bahay. So na-share ko lang naman sa inyo, pero on the other hand, looking at the brighter side, maganda rin kasi kahit paano tayo ay natututo na magkutingting, no, magkalikot, nakakaipon tayo ng mga tools. At in the future, magagamit din natin 'to, 'di ba? Yung kaalaman natin kung may matututunan nga tayo, 'di ba? At malay mo, magkaroon pa tayo ng 3 bahay dito, kaya 5. Paupahan, 'di ba? Eh di kahit paano, marunong tayong magkalikot ng mga minor trouble or minor issues sa mga bahay. So yun lang naman, share ko lang sa inyo. Thank you for watching. At see you on the next one. Bye-bye.